Sa isang baryo sa Quezon Province ay may mga magbabarkadahan na sila Kevin, Mark at John. Ang mga magkakaibigan ay laging tumatambay sa may waiting shed upang makasagap ng signal upang sila ay makapag-online sa mga gamit nilang cellphone. Kinahapunan pagkatapos maglaro ng magkakaibigan ng basketball ay nag-aya si Kevin na ang sabi, "Tambay tayo mamaya sa may waiting shed, kailangan ko kasi makita ang chat ng mama ko at para ma-chat ko din siya." Ani naman ng mga kaibigan, "Sige, wala naman kami gagawin mamayang gabi." Habang nagluluto si Mark sa kanilang bahay ay kinausap siya ng mama niya na ang sabi, "Anak, alam mo ba yung balita tungkol sa nagpapakitang anino sa baryo natin?" Sagot naman ni Mark, "Hindi po, ina. Ano po ba kwento nun? Mukhang hindi naman totoo." Si Mark ay hindi naniniwala sa mga kwentong kakatakutan kasi ang iniisip lang niya ay tinatakot lang siya ng kanyang ina upang hindi na lumabas sa gabi. "Alam mo ba anak, si Mang Berto ay nakakita ng isang malaking anino na nakatayo sa may babuyan niya ng isang gabi. Ang akala nga ni Mang Berto ay magnanakaw pero nang nilapitan na niya ito ay biglang nawala." Ani ng ina ni Mark, "Ina, baka mamaya naman niya ay pinagtritripan lang siya dahil masama ang ugali niya lalo na sa mga kabataan." Tugon naman ni Mark, "Bahala ka anak, basta ako nagsasabi lang ako sa iyo, baka mamaya kasi makita niyo yun." Sabi ng ina ni Mark, "Huwag kang mag-alala ina, bubugbugin namin ang anino na yun." Pabirong sabi ni Mark sa kanyang ina. Kinagabihan pinuntahan na ni Kevin ang kanyang mga kaibigan para makapunta na sila sa may waiting shed upang makapag-online na sila. Habang naglalakad si Kevin papunta sa bahay nila John ay may napansin ito na para bang sumusunod sa kanya. Ngunit hindi na niya ito pinansin, ang inisip na lang niya ay para lang isa itong guni-guni. Nang makarating na si Kevin sa bahay ni John, nagulat ito na magkasama na pala si John at si Mark. "Tara, napunta na tayong waiting shed para makapag-online na tayo," ani ni Kevin. "Sige," tugon naman ng dalawa niyang kaibigan. Habang naglalakad na sila papuntang waiting shed ay naisipan ng magkakaibigan na bumili muna ng pagkain upang hindi sila magutom habang nag-online sila. Ang waiting shed ay nasa mataas na bahagi ng kanilang lugar kaya doon lamang sila nakakasagap ng signal upang makapag-online sila. Halos 2 kilometrong lakaran bago nila marating ang waiting shed. Nang makabili na ang magkakaibigan ng pagkain ay pumunta na agad sila sa may waiting shed. Habang naglalakad silang tatlo ay may napansin si Mark na para bang sumusunod sa kanila pero hindi na sinabi ito sa mga kaibigan dahil baka mamaya ay magkatakutan sila. Napansin niya na habang naglalakad sila ay imbis na 3 lamang ang anino ay naging 4 ito. Pinapanatiling kalmado ni Mark ang kanyang kalooban upang hindi matakot ang mga kaibigan. Nagtataka siya dahil wala naman siyang napansin na kasabay nilang umakyat sa waiting shed at wala naman gaanong bahay ang papuntang waiting shed. Hindi din niya maramdaman na may naglalakad sa likod nila at napansin niya na malaking anino ang sumusunod sa kanila. Nang makarating na sila sa waiting shed saka nagtanong si Kevin na, "May napansin ba kayong sumusunod sa atin?" Napatingin na lang ang dalawa niyang kasama at sinabi sa kanya na oo, napansin din namin. Kinabahan na ang magkakaibigan at sinabi na ni Mark ang kinukwento ng kanyang ina sa kanya. Nagsabi na si Kevin na bilisan na lang natin ang pag-online at umuwi na tayo. Pagtapos nila mag-online ay dali-dali na silang bumaba at umuwi sa kanilang mga bahay upang hindi na nila mapansin na may sumusunod sa kanila. Habang pababa sila ng waiting shed ay lumabas ulit ang anino na animoy sumusunod sa kanila at palaki ng palaki ito. Nagtakbuhan ang magkakaibigan upang makauwi na agad sa mga bahay nila. Kinabukasan ay nagkita ulit ang tatlong magkakaibigan. Nagsabi si Kevin sa dalawa, "Grabe yung naranasan natin kagabi. Pero alam nyo ba, bago ko isara ang pinto ng bahay namin ay may napansin akong nakatingin sa akin sa malayo. Takot na takot ako nun." Tugon naman ni Mark, "Sa akin din, may nakita din ako bago ko isara ang pinto." Ani naman ni John, "Mukhang pare-pareho tayo ng naranasan. Hindi na talaga ako ulit aalis ng gabi." Pero napapaisip ang magkakaibigan kung sino kaya o ano kaya yung sumunod sa kanila ng gabing iyon.